Ayan. So, good evening guys and welcome back sa ating YouTube channel. So, sa video natin ito, i-discuss naman natin sa request ng marami about yung duties and responsibilities of Administrative Assistant 2 or yung tinatawag natin na ADAS 2. So, magkaiba po sila ng duty ng ADAS 2 at ng ADAS 3. So, meron po siyang pagkakaiba. So, dito po, i-discuss po natin ngayon. Ayan, so pero bago po ang lahat, para sa mga baguhan pa lang or kakabisita pa lang sa ating YouTube channel, so paki-click po naman sana ang ating subscribe button, para mas marami pa tayong ma-share. Ayan. So mapapansin nyo po dito, meron po ako dyan nilagay ng mga free documents. So meron po tayong documents para sa teaching at saka sa non-teaching positions. So, below, meron po tayo sa comment section below na link na kung gusto nyo po ng copies para po sa ating teaching and non-teaching. Para sa teaching, copy po ng mga sample TRF. Para naman po sa mga non-teaching, copy po ng mga sample ng letters. So, para makuha nyo po yan, so click nyo lang po yung subscribe button at saka i-fill up nyo po yung link below, Para naman po sa non-teaching, yung ating mga actual na sample na ginagamit po natin, so pwede nyo pong i-click yung join now or yung ating join button para po mag-direct po kayo dun sa files, So ready to download naman po yan na magagamit nyo po sa inyong gagawing trabaho, actual na trabaho. Po? Ayan, so but before we start with the discussion of your duties and responsibilities, so let's know first the definition of the KRA. So ito po ang tawag kapag yung mga nasa DepEd na, so very familiar na po sila sa KRA. Yung tinatawag natin na Key Results Areas. So this refers to the general metrics or parameters which the organization has fixed for a specific role. So again, ang role po natin ay ADAS 2 or ang position. So the term outlines the scope of the job profile and captures almost 80% of the work role. So dito po maglalaro ang ating trabaho or dito po nakapaloob ang ating gagawing trabaho. So job description, so key results area broadly define the job profile for the employee. So meaning broad pa siya unlike sa mismong duties and responsibilities and enable them to have better clarity of their role. So KRA should be well defined. Yan, well defined, quantifiable, mabibilang natin. And easy to measure, So dapat siya ay measurable, attainable. Yan. It also helps employees to align their role with the organization. Yan. So ano ba talaga ang trabaho or ano lang? Gaano kalawak ang sakop ng trabaho ng isang administrative assistant 2, So magkaiba po sila ng administrative assistant 3. Okay? So, let's proceed. Ayan. So, again, magkaiba po ang job description, magkaiba po ang KRA, magkaiba po ang duties and responsibilities ng Administrative Assistant 2 sa Administrative Assistant 3 and Administrative Officer 2. Ayan. So, unahin po natin yung job description. So, pag sinabi po natin job description, so dito po natin malalaman kung ano po yung position title. So, ADAS 2. And then, parenthetical title is accounting clerk. So, when we say clerk, so, ano po ang ginagawa natin? So, nag-a-assist po tayo normally, So, office, bureau, or service. So, pwede po tayo sa Office of the Schools Division Superintendent or pwede rin po tayo sa mga schools, So, normally, ang job description ng ADAS 2 kapag kayo po ay nasa division office, So normally kayo po ay mapupunta sa accounting, So magre-report po kayo sa ating accountant,
Pero kung kayo po ay nasa school, of course, magre-report po kayo sa school head. Yan. So, ang job summary po natin, so to support accounting operations by filling documents, reconciling statements, running software programs. Ano? So, normally, kapag po tayo ay nasa finance, so, eto po yung gagawin natin. So, almost ganun din naman po sa school. Liquidations of MOOE, liquidation of Special Education Fund, at saka yung iba pa po nating pondo na napupunta sa DepEd or sa school. So, yan po yung gagawin natin para malinis po ang ating transaction. So, normally, yan po ang trabaho ng administrative assistant 2, more on financial. Pero kung kayo po ay nasa school, so pwede po mag-assign pa ang ating school head ng other tasks, aside from that. Lalong-lalo na po, kung yung school nyo ay walang administrative officer 2, so yun po ang magiging maaaring yung maging function kung wala pong administrative officer 2. Pero kung meron naman po, so separate po yung function. So dito lang po kayo magfo-focus, So kapag po kayo ay nag-apply sa administrative assistant 2, so ito po ay under ng administrative officer 2. So magkakatandaan po, yung AO2, sila po ay officer. Ang ADAS naman, tayo po ay assistant ng administrative officer. Pero kapag wala pong administrative officer, so tayo po ang gagawa ng trabaho ng administrative officer 2 sa school. Pero kung kayo po ay nasa division, so ang gagawin nyo lang po more on financial. Yan. Para po makapasok, kung gusto nyo pong mag-apply sa administrative assistant 2, so eto po, ang education, dapat kayo po ay at least 2 years in college. Pero normally, 4 years naman po talaga. So, ang experience, so at least meron po kayong 1 year relevant experience sa accounting, sa bookkeeping, na related po sa inyong magiging trabaho. And, yung eligibility po, so pwede pong career service professional, pwede pong yung civil service nyo po na eligibility ay sub-prof. Pero kung kayo po ay professional, or kung kayo po ay let passer or board passer or accountant or pasado po kayo ng board, so yun po ay second eligibility. Pero at least ang hinihingi lang naman po dito ay yung first eligibility na sub-professional. So sapat na po yun para makapasok po kayo sa DepEd, para sa administrative assistant 2. And at least 4 hours of relevant training. So, ano po ba yung relevant? So, pumunta po kayo ng TESDA, kumuha po kayo ng bookkeeping. So, sapat na po yun, 240 hours or 180 hours. Ang kailangan lang naman po natin dito ay at least 40 hours of relevant training para po kayo ay makapag-apply sa DepEd bilang isang administrative assistant 2. Okay? Ayan, so mapapansin nyo po dito sa kaliwa, ito po yung tinatawag natin na KRA. Ito yung broad na task. Ito naman sa right side, yung tinatawag natin na clear and specific duties and responsibilities. So dito po mapapansin nyo, actually dalawa lang ang nakasulat. Pero aside from that, of course, meron pa po tayong ibang other tasks, So, hindi lang po dito nakafocus. Ito po yung main, pero expect nyo na meron pa pong iba, Kasi hindi lang naman ito yung gagawin. Normally kasi, ang liquidation, umaabot lang siya ng 1 week process pag kayo po ay nasa school. Pag kayo naman ay nasa division, so, 1 month, almost 1 month, kasi i-check nyo po yung liquidation na ginawa ng mga schools, So, ang unang KRA po ay accounting records, So, yung mga records sa accounting po ay aayusin natin. So, check po natin yung specific duties and responsibilities. Receives accounting documents and maintains a record by photocopying and filling documents upon receipt for future reference. So, i-check nyo po, I-receive nyo, i-check at ibabalik yung original, ibabalik po yung photocopy ng school. So, maiiwan po sa accounting kung kayo po ay
ma-appoint dun sa accounting. Ano po? So, next po, maintains accounting databases by entering data into the computer and processing backups. Yan. Of course, meron po tayong normally kapag nasa accounting po tayo or gumagawa po tayo ng liquidation, so Excel file. So, yan. So, normally po, ang inyong division din ay meron po yung sariling database. So, it depends po kung anong database ang ginagamit ng inyong division para sa processing ng MOOE liquidation. And, ayan, reconcile bank statements by comparing statements with general ledger. So, basic lang naman po yan. So, check nyo lang po, yung ledger kung balanse. So, normally, dapat monthly balance po tayo kung magkano yung na-issue na funds sa school. So, dapat yun po yung ma-liquidate or ma-check natin dun sa mga issuance ng cheque. Pagdating naman po ng December, so closing na po yun ng book of accounts. So, dapat po ay balance ko. Ang maintaining balance dapat ng school ay 500 pesos sa Land Bank. So, dapat po 500 pesos lang po. Wala pong cents na sobra or wala pong cents na kulang. So, yun po yung check natin. So, tuturuan naman po kayo niyan. Don't worry. So, proceed po tayo sa KRA number 2. Yan. So, yung una, recording. Ito pong pangalawa ay accounting reports. No? So, accounting reports and duties and responsibilities po verifies financial reports by running performance analysis software program. Ayan. So, may mga program po ang mga ba't ibang divisions. So, ngayon po, kung kayo po ay magaling sa Excel or magaling po kayo gumawa ng program, pwede nyo rin pong gawin yun kung saan mapapabilis po pero accurate po ang inyong gawa. So, number 2, determines value of depreciate assets by running depreciation software program. Ayan, kung may program po ang school nyo, ang division nyo mas maganda or ang school, or kung wala naman po, so gagawin nyo po ay mano-mano. So, don't worry again kasi yan po ay ituturo, ituturo po yan. Meron po tayong mga tinatawag na capacity building or onboarding. Kung hindi nyo po alam, at least meron po kayong idea. Kaya, mas maganda po, marunong po kayo gumamit ng Excel file. Kasi normally, dyan po ginagawa ang ating financial transactions at saka recording. So, yun lang naman po. Basic naman. Kung wala pong software, so okay lang po. So, tuturuan po kayo ng inyong divisions. So, madali lang po siya. So, kung meron pa po yung mga other assignments, katulad po ng Xerox, yan. Madali lang naman po. Pag-photocopy, pag-submit ng documents, pag-consolidate ng mga reports. So, madali lang po ang trabaho ng isang administrative assistant. Kaya wag po kayong mag-alala at sana po ay makapag-apply po kayo sa DepEd. So, kung gusto niyo po ng mga other list of documents, so wag po mahiyang i-fill out yung ating link. Wala po yung bayad. So, para po dun sa mga letter of intent, mga request letter na gagamitin nyo po, so pwede nyo pong i-click yung join button para po ma-download nyo po yung mga sample files lang po natin. So, yun lang po at maraming salamat po. Ayan, kung ito po ay nakatulong sa inyo, so please don't forget to click the subscribe button and pakishare na rin po sa inyong friends na gustong mag-apply ng Administrative Assistant 2, Administrative Assistant 3, or Administrative Officer 2, and Project Development Officer 1. So, nandyan po lahat ng ating duties and responsibilities sa ibang videos. Panoorin nyo lang po. At kung mayroon pa po kayong gustong malaman, so mag-message lang po kayo or mag-chat lang po kayo para po magawa po natin. At wala naman pong bayad yun. Free lang. So, once again, thank you for listening and subscribing to my YouTube channel.